po ay nakagawa ako ng napakasarap na siopaw. Napakasarap po talaga nito at isa po talaga ito sa paborito kong flavor ng siopaw ay chicken asado na napakasarap. At alam niyo po ba na napakadali lang palang gumawa ng siopaw mga mamsi. At ipapakita ko po sa inyo yung mga ingredients na ginamit ko dito. So dito po naglagay ako ng isang tasa ng warm water. Lagay na nga rin po pala ako dito ng 1 teaspoon ng yeast, 1 tablespoon ng sugar. Syempre hinalo ko ito mabuti syempre para mag-mix yung sugar. At pagkatapos nga po niyan, kung makikita nyo medyo nag-bloom na yung ating yeast kaya naman isinat aside ko muna ito. At ito nga po sa hiwalay na bowl, so naglagay ako dito ng 2 cups ng harina. Naglagay nga rin po pala ako dito ng 1 teaspoon ng baking powder. Pagkatapos ay hinalo ko syempre ng mabuti para mag-well combine lahat. Pagkatapos po niyan ay unti-unti ko na nga po itong nilagay yung yeast. Dapat po yung paglalagay dito ay unti-unti lang muna para hindi naman po siya mabigla at saka mahalo po natin ito ng mabuti. At dito naman po, kung marami kayong kakain syempre mga mamsi, pwede po kayo dito magdagdag ng harina. Dadagdagan din nyo po yung mga ingredients na ginamit ko dito. Pagkatapos nga po niyan ay nagdas lang ako dito ng konting harina at ilalagay din natin dito yung ating harina mixture. Magdadas po tayo dito ng harina syempre para po kapag minasa natin itong ating dough ay hindi po siya didikit. At dito nga po mamasahin ko lang to ng mga 1 hanggang 2 minuto. Pagkatapos ay lalagyan ko ito ng konting oil syempre para hindi siya magdikit-dikit mamaya. And ipo-form ko lang po ito ng parang bilog. Pagkatapos ibabalik ko na po ulit dito sa bowl. Ganyan po ibabalik ko po siya dito ulit. Re-rest po natin ito ng mga 1 hour. So tinuklabang ko po muna yan syempre. At habang naghihintay nga po tayo ng mga 1 oras, syempre gagawa naman po tayo dito ng peeling ng ating siopaw. Meron nga po pala ako ditong chicken breast. Pagkatapos syempre yan ay tinatad ko muna ng maninipis. Yung sobrang liliit talaga. Kung wala po kayo ditong chicken breast, pwede po kayong gumamit dito ng karneng baboy, or kung wala po kayong pambili ng karne, pwede po kayong gumamit dito ng tuna. Pwede po yung tuna, yung nasa lata po. Pagkatapos syempre nagisa na nga po pala ako dito ng bawang at sibuyas, and then nung luto na nga po yung sibuyas at bawang ay nilagay ko na nga po dito yung mga chicken breast. At sa pampalasa naman po, naglagay ako dito ng 1 kutsara ng oyster sauce, 1 kutsara ng toyo, and naglagay na rin po ako dito ng white pepper. At dahil nga po wala akong star anise, so ang ginamit ko na lang po dito yung bay leaves or yung dahon ng laurel. Ayan, at habang niluluto nga po natin ito, syempre hahaluin ko ito ng mabuti para mag-well combine lahat ng mga ingredients o papalasa na nilagay ko dito. At para naman po mas mapot yung ating sabaw, naglagay nga po pala ako dito ng 1 teaspoon ng cornstarch at nagdagdag po pala ako dito ng kalahating tasa ng tubig. At dahil nga po medyo nakulangan pa ako sa lasa, so naglagay ako dito ng konting asin at okay na po yung ating filling. So mabalik na po tayo dito sa ating dough. Magdadas lang po tayo dito ng harina syempre para hindi naman po siya dumikit ulit. So ayan. Pagkatapos po nito ay mamasahin ko lang to ng mga 1 minuto syempre. And then syempre ipo-form ko po ito ng medyo parang pahaba, yung parang papaganyan. And hahatiin ko nga po pala ito sa 3. Okay lang din naman po kung yung inyong gagawing siopaw ay medyo maliliit kasi kapag naluto na po ito ay medyo lalaki po talaga ito. At ito po talaga ay mag-expand dahil naglagay po tayo dito ng baking powder at saka yung yeast. Pagkatapos yan ay gagamitin natin ito ng rolling pin para panipisin yung ating dough. Pagkatapos po yan ay naglagay na nga rin po pala ako dito ng peelings. And dito na nga po tayo sa pangalawang dough natin. So alam niyo po ba mga mamsi na napaka-satisfying po talaga nitong gawin. Mukha lang po talaga siyang mahirap at matrabaho pero hindi po. At ito na nga po yung nagawa kong 3 pirasong siopaw. Kaya naman iniredy ko na rin po yung ang gagamitin na steamer. At dahil nga po wala po akong parchment paper, so nagupit na lang po ako ng aluminum foil. So dapat po lalagyan natin ito ng parchment paper para hindi naman po ito dumikit. And pagkatapos nga po ng mga 15 minutes, eto na nga po, ready na yung ating siopaw. Ayan, at sobrang lambot po talaga nito. At napakasarap po talaga nitong kainin ng medyo mainit pa. Kaya naman po hinango ko na agad at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At dahil nga po itong siopaw ay masarap kainin ng medyo mainit, syempre titikman na natin. At napakasarap po talaga nito, promise mga mamsi. Kung ako naman po ang tatanungin ninyo mga mamsi, napakasarap po talaga nito. At halos kasing lasa rin po niya yung mga nabibili natin sa labas or sa mga restaurant. O diba kapag nag-cravings ka ng siopaw ay pwede ka nang gumawa sa inyong bahay at hindi mo na kailangan bumili pa. At bukod pa nga po dyan, makakatipid ka na po ay makaka-make sure ka pa na malinis at wala pong kahit anong artificial flavoring. Kaya ano pa hinihintay mga mamsi, try nyo na po itong homemade siopaw na ginawa ko na kung hindi po kayo magsisisi. Try nyo na. Bye!